Sinabi niya na kung talagang naniniwala ang China na pagmamay-ari nila ito, dapat handa silang isumite ang dispute sa arbitrasyon at sabihin nila sa mundo na handa silang mag-arbitrate at hayaan ang ICJ na magdesisyon sa kaso at sundin kung ano ang magiging desisyon. Yun na nga ang problema, mga utol no? Laging pahayag ng China yung ginagawa daw nila is in accordance with the law. Okay, yung itinakda ng international law. Pero sa totoo lamang, sila yung unang-una, yung China, ang unang-unang hindi sumusunod do sa mga batas na itinakda ng international law. Isa na doon yung exclusive economic zone, yung sovereign rights, na yung mga teritoryong tinatangka o pinipilit nilang i-claim sa kanila na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang nagtakda po ng exclusive economic zone ay ang international law. Okay? So International Court of Justice. Ngayon, hindi nga sila nagsusumite ng claim doon. Tayo ang nagsusumite ng mga kaso sa international law para bigyan ng sanction ng China. So nanalo na tayo noong 2016. Pero hanggang ngayon, mga utol, pinipilit at ginigiit pa rin ng China na kanila yun. Diba? Wala na lulusutan dito sa mga lintik na Chekwa na ito Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kadalasan mga utol, kapag nakakita ko ng mga topic, partikular ng tungkol sa pangyayari sa dispute sa West Philippine Sea in between Pilipinas at China, kina-counter-check ko sa mga report o sa mga article na nasusulat sa mga lehitimong mga news agency. So, kailangan ko makakita ng mga bagay na yun at syempre, binabasa ko na rin yung nilalaman para na rin well-informed ako kung sakali. Okay? So, hindi lang isa ang binabasa ko. Pero eto, mga utol, ito yung topic natin ngayon Pilipinas rumesbak. Kinumpronta at hinaras ang isang Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea. Totoo nga ba ito? Yan ang ating aalamin. Mula kay PHTV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na. PHTV Iniulat na niresbakan at kinumpronta umano ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea matapos ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ginawang resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Sinabi sa pahayag ng Philippine Coast Guard na nagsagawa sila ng law enforcement activity sa West Philippine Sea upang igiit ang pag-aangkin ng Pilipinas at upang ipakita sa mga Chinese na nasa ilalim pa rin ng pagkokontrol ng Philippine government ang nasabing karagatan. Pero yan ang tama talaga dapat natin ginagawa. Ayon naman sa ilang eksperto, dapat umanong ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang kahandaan nito na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ipakita sa China na hindi aatrasan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ginagawa nitong pananakot. Idinagdag ng mga eksperto na dapat regular na magsagawa ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga law enforcement activities sa West Philippine Sea at striktong ipatupad ang batas ng bansa. Yan naman talaga dapat ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, partikular yung mga departamentong kasali dito, yung may otoridad dito. So, in this case, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kung hindi ako nagkakamali, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama rin yata sa mga nagpapatupad doon sa, siyempre, yaman ng katubigan natin yan So, pag-aari natin, meron tayong sovereign rights sa mga lugar na yan na siyang inaangkin ng China. Pero, ang kagandahan dito, mga utol, dapat talaga mas mahigpit tayo. Ngunit, dahil nga mas malakas ang presensya ng China, alam naman natin hindi natin kaya. So ang nangyayari, tayo po yung nadadarag at nahaharas sa ating mga teritoryo na kabaliktaran dapat.
dapat tayo yung nagtataboy sa kanila, sa mga Chinese maritime militia na ito. Pero instead, pati sa China Coast Guard, instead, tayo yung tinataboy sa ating mga teritoryo. Siyempre mamaya i-check natin to kung totoo ba na kinumpronta at hinaras ng Pilipinas ang Chinese maritime militia vessel. So mamaya titingnan natin mga utol. Tuloy muna natin ha. Iniulat ito matapos hinimok ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na i-challenge ang China sa pamamagitan ng paghain ng isang arbitration case tungkol sa agawan sa Panatag o Scarborough Shoal upang tuluyang linawin kung aling bansa ang may soberanya sa lugar. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas ng iligal na pagpasok sa karagatan nito malapit sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe. Sinabi ni Carpio sa media na kailangan nating i-challenge ang China na isumite ang dispute sa arbitration dahil iyon lamang ang tanging solusyon. Hayaan natin ang arbitral tribunal na magpasya kung sino ang may soberanya sa Scarborough Shoal. Ang Department of Foreign Affairs ay maring gumawa ng opisyal na challenge sa China na isumite ang kaso sa International Court of Justice at kung tumanggi ang Beijing, sinabi ni Carpio na ito ay dahil mahina ang kanilang claim at alam nilang matatalo sila. Sinabi niya na kung talagang naniniwala ang China na pagmamay-ari nila ito, dapat handa silang isumite ang dispute sa arbitrasyon at sabihin nila sa mundo na handa silang mag-arbitrate at hayaan ang ICJ na magdesisyon sa kaso at sundin kung ano ang magiging desisyon. Yun na nga ang problema mga utol no? Laging pahayag ng China yung ginagawa daw nila is in accordance with the law. Okay, yung itinakda ng international law. Pero sa totoo lamang, sila yung unang-una, yung China, ang unang-unang hindi sumusunod doon sa mga batas na itinakda ng international law. Isa na doon yung exclusive economic zone, yung sovereign rights, na yung mga teritoryong tinatangka o pinipilit nilang i-claim sa kanila na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang nagtakda po ng exclusive economic zone ay ang international law. Okay? So International Court of Justice. Ngayon, hindi nga sila nagsusumite ng claim doon. Tayo ang nagsusumite ng mga kaso sa international law para bigyan ng sanction ng China. So nanalo na tayo noong 2016. Pero hanggang ngayon, mga utol, pinipilit at ginigiit pa rin ng China na kanila yun. Diba? Wala na lulusutan dito sa mga lintik na Chekwa na ito paulit-ulit ko sinasabi, delusional na nga sila sa kanilang mga pag-iisip na kanila talaga yun. Yun lang ginigiit nila. So anong pwede nating in return sa kanila? No? Hindi na yung ayon sa mga eksperto ang sinasabi nila, isubmit natin yung kaso sa international law. Nagawa na natin yan. Maraming beses na. Pero ano ba naging resulta? Umalis ba ang China? Nung mapanalunan natin, umalis ba sila? Hindi. Marami pa sila mga propaganda, marami sila mga statement na sinasabi na kanila yun. Kasi yung Ayungin Shoal nga raw, nagpalabas pa silang statement na yung Ayungin Shoal, pinangako sa kanila o binigay sa kanila ng isa sa mga pinuno ng bansa natin. Diba? Naggagawa talaga sila ng mga kwento So, anong pinaka best solution? Ano sa palagay nyo, mga utol, pinaka best solution para mapalayas natin ng tuluyan itong mga Chinese na ito doon sa ating mga teritoryo? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Mamaya check natin yung tungkol dito. Ipinaliwanag ni Carpio ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China na kung saan inangkin nito ang halos buong South China Sea ay pinag-uusapan lamang ang maritime dispute. Ngunit ang desisyon ay maaari ding i-apply sa mga territorial claims. Totoo. Samantala sa ibang aspeto naman,
Kaya bago tayo dumako dyan sa ibang aspeto, i-check na natin ito, no? Kasi naghanap ako mga utol sa Google, no? Kung yung title ng nilagay ko. Ang title ng nilagay ko, o sana makita, no? Kung hindi kita, hindi abot. Does Philippine Coast Guard confronts Chinese fishing vessel o Chinese maritime militia? So wala pong lumalabas, no? Wala lumalabas. Yan ang mga lumalabas, mga utol. Puro mga face-off na yung pangkumpronta ng Pilipinas dahil sa ginagawa ng China dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Pero dati, may mga na-report na talaga may mga hinuhuli tayong illegal fishing vessel na mula sa China. Okay? Pero ang masasabi ko talaga dyan, dapat talaga naghihigpit na rin ang ating, kumbaga, kapag natuloy yung ating mga joint patrol with US, with our allied countries, kapag natuloy yun at kaya na nating makipagharapan sa China, hindi naman makipaggera eh. Makipagharapan lang, nagawin sa kanila yung ginagawa nila, kumbaga patikim sa kanila. Kumbaga, kami naman na magtataboy. Mas tama, okay? Mas tama na tayo yung nagtataboy sa China. Kasi teritoryo natin yung pinag-uusapan. Hindi po nila teritoryo kagaya ng kanilang iniklaim. Hindi kanila yun. Tayo ang may sovereign rights. Kung hindi man sovereignty, sovereign rights. Yung sovereignty kasi yung total authority, yung supreme authority. Pag may sovereign rights, yung may karapatan tayo. Ibig sabihin, doon sa lahat ng nilalaman ng lugar na yon, may karapatan tayo. Doon sa ating exclusive economic zone. Ngayon, ang gustong itira sa atin ng China, kung hindi ako nagkakamali, yung 12 nautical miles lamang no? From shore. Kung hindi ako nagkakamali, sige. Pero yung mga lagpas doon, parang gusto na nilang kuhain pa. Yung lahat na nasa pasok sa ating exclusive economic zone ay inaangkin ng China. Diyan sa West Philippine Sea. So ano pang aksyon ang maganda? Pero maganda na rin na yung ating gobyerno ay nagpapalakas talaga ng ating sandatahang lakas, nagdadagdag ng mga kagamitan, nagre-ready tayo sa future na kakayanin na natin patrolyahan yung ating mga teritoryo kasi yun naman talaga kulang natin, presensya doon sa ating mga teritoryo. Kaya kailangan natin sa ngayon yung mga kapitbahay natin mga bansa na handang tumulong sa atin at partikular, lalong-lalo na yung United States of America na open hands naman para tulungan tayo dito. Parang inaantay nga lang ng US na tayo na mismo yung magdeklara. Pero parang yun na lang eh. Yun na lang yung solusyon. Unless talaga magbaback down ng China at tuluyan silang aalis. Diyan lang matatapos itong sigalot na ito. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang. Bago tayo magpatuloy, chinek ko yung tungkol doon sa mula sa Vera Files, yung tungkol sa lumabas na issue na binamamba daw ng water cannon ng PCG and Chinese vessel. Yun. Video falsely claims PCG fired water cannon at Chinese vessel. So, hindi po daw totoo. Okay? So, mula ito sa Vera Files, truth is our business, sabi ng Vera Files. Video posted on YouTube and Facebook. Pass on the old photo of Japan Coast Guard firing a water cannon at North Korean fishing vessel to claim that the incident was between the Philippine Coast Guard, PCG, and Chinese vessel in the West Philippine Sea. That is not true. Okay, mga utol. So, yung pinapakitang Coast Guard, Japan Coast Guard po yon sa North Korea. Okay, hindi po Pilipinas sa China. Okay, malinaw na malinaw yan. Mabalik na tayo sa ating featured video. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na natin. Pero ito, wala po akong nakita na o baka wala lang ako nakita. Hindi ko po pinabubulaanan itong report na ito ha. Hindi ko rin ko kinukumpirma. Kinumpronta at hinaras ng isang China. Pero ang masasabi ko dyan, kung kinumpronta ng Pilipinas o ng PCG ang isang maritime militia vessel ng China, maganda. Dahil it's time. Mas tama na ganyan ang ginagawa ng Pilipinas. Pero yung pangyayari na ito, hindi ko po kinukumpirma at hindi ko po rin po dinidinay. Malinaw na malinaw po yan. Tuloy na natin. Ulat na sinabi umano na isang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang 100,000 mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumanggi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping
na magdeklara ng giyera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese President ang buhay ng daan-libong mga sundalo. Totoo yan. Palagay ko okay. Mali yung word no? Palagay ko, nangyayari talaga sa loob ng kanilang pamunuan sa Chinese government. May mga opisyal na nag-iisip na alam nilang hindi nila kayang o hindi nila afford rin na makipaggera sa United States. Kung ang gusto man nito ni Xi Jinping ay gumera na ng tuluyan, talagang malaking mawawala o malaking dagok sa kanilang bansa yung mangyayari na yan. Dahil alam nating lahat at ng buong mundo na hindi nila kaya ang United States of America. Dun pa lang, yung mga kaalyado pa nito. Ilan lang ba ang kaalyado ng China? Oo, kumbaga sa battle, makakasugat lang sila. Pero yung ma-abolish, ma-demolish, mawawasak, etong China sigurado na yan. Pero yun nga ay iniiwasan kasi nuclear war ang mangyayari kung sakaling magkakaroon ng gera itong dalawa na ito. Marami ring madadamay na inosente at unang-una sa lahat ay damay po ang Pilipinas. Kaya hanggat maaari, maiwasan yan. So malamang nangyayari yan sa loob ng kanilang gobyerno, no, na nagtatalo-talo sila na pwede bang itigil na natin yung pagpaprovoke dyan sa United States of America. Pwedeng nangyayari sa kanila yun. Hindi pwedeng iisang isip yung mga yan. Mga scholars yan. Matatalino yung mga leaders nila. Hindi pwedeng lahat yan ay isang ayon na sige, girahin na natin ang United States of America, magdeklara na tayo. Hindi pwedeng mangyayari yon. May kukontra at may kukontra dyan, mga utol, at pwedeng mahati, that way, mahati itong gobyerno ng China. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat PHTV, maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real Southpride Production. Ako nagpapasalamat sa wala saban nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless us. Saludo po ako sa inyong lahat. Mag-comment kayo ng inyong mga opinyon at saloobin. Salamat.